Yung pong sinasabing travesty ng Constitution, again, I will respectfully disagree with the President. It can never be a travesty because it is covered by the freedom of expression. Inihayag mo lang yung inyong damdamin. Dating Pangulong Duterte, pinanindigang legal ang suhestyong ihiwalay ang Mindanao sa bansa. At dating Chief Legal Counsel ng Duterte Administration na si Attorney Panelo, pumalag sa tugon ni Pangulong Bongbong Marcos ukol sa ideya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tila ba ay nagtaka si dating Pangulong Duterte kung bakit ganun na lamang ang reaksyon ng mga opisyal ng pamahalaan nang banggitin nito ang mungkahing pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas. Sa isang panayam, ay binanatan niya ang ilang mga politiko na nagsasabing illegal daw ang nasabing plano. Yun ang hindi naintindihan ng mga sa kanila na lang, tira-tira na sedition. Dagdag din ng dating Chief Executive, ay walang nalalabag sa konstitusyon ang planong ito dahil ito raw ay labas na sa konstitusyon at nakabase ito sa karapatan ng mga mamamayan sa kanilang tunay na gusto. Is a legal process that will be brought to the United Nations. Kagaya ng Timor-Leste, they thought that if you want to secede, it's going to be war. No, we are not doing it. We are doing it the legal way. Naglabas din ng saloobin ang dating Chief Legal Counsel ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Salvador Panelo tungkol sa pagkaso di umano ng sedisyon dahil sa panukalang ito at ipinakita niya na talagang alam niya ang batas. Para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Actually po, sinagot ko lang yung pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng mga ibang oppositors. Kasi, gaya ng sinabi ko, yung pong naging reaction has gone ballistic from the overreaction to the utterly absurd. Kasi, unang-una, binanatan nila ang Presidente Duterte nang hindi man lang tinitingnan yung kalakaran na nakabalot kung bakit niya sinabi yun. Ang sabi, isa daw paglabag sa saligang batas. Definitely yun. Isa daw sedition, rebellion, lahat ng negative. Unang-una, sabi ko nga po ito isang ideya lamang. Isang konsepto na iminumungkahi. At merong pinaghuhugutan kasi alam naman natin na ang Mindanao ay napabayaan talaga. At 40 taon na unang isinilang yan. Ito'y binubuhay lamang. At ito, nag-ugat dun sa People's Initiative. Yung disagreement ng dating Presidente Duterte sa People's Initiative dahil sa panlolokong ginawa ng mga nasa likod nito at paglabag sa saligang batas, yun ang nireact niya. Kaya parang ang punto niya, kayong mga nandyan sa Luzon at Visayas, kasi karamihan puro yun ang nasa likod Pag yan ang ginagawa nyo, mag-iwalay na lang. Siguro, mag-iwalay na lang kami sa inyo. So, madalit sabi, hindi rin po totoo, gaya ng sinabi ng mawalang galang na sa ating presidente na palagi natin pinagtatanggol. Yung sabi yun ng dating Presidente Ferdinand Marcos na ito raw panawagan. Actually, hindi nga nananawagan It's not even a call. It's just an articulation of an idea. Sabi po, is doomed to fail. Ibig sabihin hindi pa man binigyan na kagad ng judgment na ito'y mabibigo. Mawalang galang na. Kasi po, ang isang ideya, kailangan dumaan muna sa isang debate, isang talakayan. Saka mo malalaman kung ito ay magtatagumpay o hindi. Kasi nga,
pag-uusapan nyo yung pros and the cons. That's number one. Number two, yung pong sinasabing travesty ng Constitution. Again, I will respectfully disagree with the President. It can never be a travesty because it is covered by the freedom of expression. Inihayag mo lang yung inyong damdamin. Sinabi din niya na maaari lamang itong tawaging unconstitutional violation kung gagamit sila ng dahas at pananakot ng mga tao na maaaring makapagpabagsak sa gobyerno kasabay ng direktang pagsalungat otoridad ng batas. Hindi rin daw ito isang kaso ng sedition o di kaya rebellion dahil magkaiba ang kahulugan nito kung pagbabasehan di umano ang batas. At meron siyang binanggit na ang parang inilalarawan niya na yung ganyan, rebellion niya. At yan ilabag. Unang-unang hindi po pwede maging rebellion yan. Sapagkat ang rebellion po ay ang pag-aalsa laban sa gobyerno. Ay hindi naman po Definitely hindi. Hindi rin po pwedeng sedisyon gaya ng sinasabi ng mga Romualdo dyan sa Camiguin at sa mga iba pa. Sapagkat ito po ay hindi naman public uprising tumultuously and with violence and intimidation. Katunayan, if you notice, yung speech ni Presidente Duterte, nasa buntot na lang parang nasabi niyan, out of pick nga Madalit sabi, mali po ang reaction natin. Ang dapat na naging reaction doon, bakit? Bakit kaya inilabas ng dating Presidente Duterte yan? Dalawa lang ang po pwede mong reaction doon Nagkita kami ni Chief Justice Panganiban. Sabi ko, dapat masyado silang nataranta Kiniliti lang sila ni Digong. Katulad nga ng sinabi ni dating Pangulong Duterte at Senador Robin Padilla na ang karapatan ay nasa mga taga Mindanao pa rin kung gusto nilang humiwalay basta alinsunod lamang sa legal at tamang proseso. Meron ding pahaging si Attorney Panelo kay Pangulong Bongbong Marcos sa panawagan nitong tigilan na daw di umano ang kabaliwang ideya sa paghihiwalay ng Mindanao sa bansa. Ayon pa sa veteranong abogado, probe deeper into the whys and the wherefores. Saka tayo, dapat nga ang talagang magandang response noon. Suriin mo, bakit ba ganyan? Ano bang reason? Pag nalaman mo, ibig sabihin, kasi pinabayaan mo Mindanao, di gumawa ka ngayon ng proper responses. Madalit sabi, yung mga sinasabi nila, yung mga ex-cabinet members niya, we will crush any attempt. Excuse me, you're going to crush a rebellion or a sedition. You do not crush an idea. How do you crush an idea? Give us a better idea to supplant that idea that you do not want. Do you believe? Hindi po mapipigilan yung tinatawag na self-determination ng isang grupo ng mga tao. People's self-determination. Ibig kong sabihin, people have the right to decide for themselves. One, people have the right to govern themselves. Two, people have the right to choose who the officials that will govern them. That's number three. At yan po, gaya ng nabanggitan natin sa mga payag natin at mga discussion dito, yun po ay hindi pinagbabawal ng international law. In fact, ang kasaysayan po natin ay merong mga pagkakataon na pinapakita na ang isang grupo ng mga tao sa isang bansa, pag nakikita nila na yung kanilang pangangailangan na hindi natutugunan, kumbaga discriminated sila, ang ginagawa po nila sila'y umaalis, nagdideklara ng kanilang independensya. Singapore, umalis po sa Malaysia. Sokobo, umalis sa Republic of Serbia. Kosovo. East Timor, umalis sa Indonesia. So, nangyari na po yan. Saka, again, mawalang galang na sa ating
Alam niyo, mahal ko itong si Bongbong kasi mabait na tao ito eh. Pero I have to disagree. Nung sinabi niyang, I will not allow even a square of an inch na matanggal. Excuse me, Mr. President, wala akong tatanggalin kahit na magsisid. Kasi yung bahagi ng Pilipinas, binubuo yun ng mga Pilipino din eh. It would be different kung dayuhan ang kukuha. Ibang usapan yon. Yun ang kukunin mo. I-invade mo tapos iaangkinin mo. Ito hindi. The same. Sabi ko nga, can you imagine kung, halimbawa, nagkaroon ng Republic of Mindanao, biglang gumaya si Republic of Luzon, Republic of Visayas. Biro mo, kung miyembro tayo ng United Nations, sa butuhan lang, 3 na kagad eh. Wala yung mga Pilipino eh. Di ba? Why not give it a chance? Marami pang pagdedebatehan yung mga kababayan natin. Pabayaan mo natin ang isang India ang mag-flourish. Tingnan natin kung anong kagandahan, anong kabutihan o kasamaan. Hindi yung basta tayo. I-judge agad ganon. Marami naman ang talagang namangha at naliwanagan sa ipinahayag ng dating Chief Legal Counsel ukol sa panukalang ito.